In-law, si Attorney Bondok, si Dr. Mata. Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Hello mga kachika, so dito nga po tayo ngayon no, sa ibinunyag po ni Vice President Sara Duterte nung nakaraan no, nung Independence Day. Dito ay ipinilawanag niya po kung paano po na dapat ay nanalo po itong sina Attorney JB Henlo at Jimmy Bundok no, na alam niya po na talagang nanalo itong dalawa no, kasi sa pagbabasihan po yung absentee voters at yung boto ng mga OFW ay malalaman natin na talagang solid no, PDP laban yung mga ibinoto ng ating mga kababayan. Pero dito makikita natin sa kanyang mensahe dito ay talagang tiwala po si BP Sara na para sa kanya ay nanalo po itong kanyang mga kakampi no. So pakinggan pa po natin ang pahayag ni BP. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. At sa pahayag po itong ni BP Sara mga kachika ay rumesbak din po itong PCO no, spokesperson po na si Attorney Claire Castro, at dito ay sinabi niya kay BP Sara na dapat respetuhin din ni BP Sara kung ano yung lumabas na boto sa araw ng eleksyon no. At panoorin po natin. PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo? Kasi syempre katatapos ng eleksyon, baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo, i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Next question.